Okay, we're back. I'm glad that you're still there. All right, from 0926-679-9529 from Ruelo Isabela. Good evening po. I love your show and I learn a lot about both godly, politics, and legal terms. My question is, what is the definition of political dynasty bill na ginigisa ngayon sa Senate? Are you in favor of it? Kindly explain po. The only bill that has been filed so far against trying to define anti-dynasty was the one that was filed by Senator Miriam Santiago. 1987 pa yan. At that time, pinasaya ng Senado. Kanya lang, ika nga doon sa, nung nire-research namin ito, sabi nung at one in charge of the committee doon, sabi niya, alam mo, nung tinawag namin sa lower house ito, no, sa Kongreso, na tapos na kami sa batas na ito, sinabi sa kanya, huwag mong padala sa amin yan at hindi namin papasayan. Ayun ang nangyari. So, ang nakikita po natin dito, itong sabi ng Saligang Batas, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as they may be defined by law. Therefore, political dynasties have not yet been defined by the law because Congress has refused to act on it. Now, Miriam Santiago tried to define what she meant by a political dynasty, and that included relationships according to blood and consanguinity, either through marriage or through direct line succession. Yan po ang kanyang sinubukan i-define. Now, there are people now who are saying that that definition is not adequate. Well, alam po ninyo ang mangyayari dyan. In the attempt to try and define what a political dynasty is, they might come up with so many exceptions na wala lang kabuluhan ng anti-dynasty bill. Na it is going to be more of a joke than a reality. So, kanya, napakahirap pong i-define. And everybody seems to have his own idea. Kanyang ideya kung ano ibig sabihin ng political dynasty. At saka, hindi naman ibig sabihin na maski na na-prohibit ka because of political dynasty provisions na masamang tao ka. No, not at all. It's nothing to do with your own achievements, your own qualifications, your worth. It's just that as a political principle in our Constitution, sinabi, ayaw namin ng political dynasty and we're gonna leave it to you to define it. Now, maybe that was the one that lacked a little bit of wisdom, asking Congress to define something that may affect the interests of some of their people working in that Congress or being elected to that Congress. That might have been a very unwise move on the part of the framers of the Constitution of 1986 to ask Congress to define that. I don't understand why they didn't define it. They didn't define it themselves. Siguro kasi po, pag sila nag-umpisa mag-define nun, baka hindi matatapos ang trabaho nila, kanya ipinasa nila. Umiwas sila sa konting hirap. Alright, from 0912-445-4571. Tama po, kahit nga dito sa El Nido, Palawan, maaga pa ang mga politiko nag-umpisa ng magpapansin. Nakakainis sila. At pag nasa pwesto na, sila walang pakialam sa ipinangangako nila, puro sila corrupt. Well, siguro dun sa dami ng politiko sa bansa natin, meron yung ilan na matinu-tinu. Yun ang problema. Kulang naman kung sila ganun lang kakonti. Paano naman patatakbuhin ng bayan? Alam mo, minsan nag-uusap kami dito na, ano kaya, alisin lahat ng corrupt sa gobyerno. Sabi ko, sino matitira? Sino papatakbo ng bansa? Sino ipapalit mo? Nakakatiyak ka ba mas matino yun? Ipapalit mo o hindi? Well, kanya sinasabi ko dito, anong gagawin natin dito sa problemang ito? Pisa na lang tayo dun sa ating kaya, sa ating bakuran. Iayos natin, sundin natin ang matuwid na daan sa palalakad natin ng ating pamilya at buhay, sa ating kapaligiran, doon sa ating bakuran. Siguro, pagka ganun ang ginagawa ng mas maraming tao dito sa bansa, mapipilitang magtinuya mga politikong yan. Sa lugar ng halimbawa mula sa itaas, ito nga nakakatawa dito halimbawa mula sa ilalim, yun ang mas, tingin ko yun lang magtatrabaho dito sa Pilipinas And I'm sure na it will not we will still encounter much resistance kasi yung paninindigan ng taong bayan ang mahalaga na sila ang hindi pwedeng yanigin, hindi sila pwedeng galawin at maninindigan sila sa tama. That is and has to be your commitment and my commitment and everybody's commitment na manindigan tayo sa tama. 0947-402-3514. Tama po yan sa political dynasty. Mas grabe dito sa Kamsur ang ganyan.
Naku, yung ang problema sa paghati-hati ng Kamsur, laking problema yan. Katakot-takot na labit, awayan ng mga pamilyang malalaki dun sa Kamsur. Kung sinong magwawagi, ang biktima nila. Aba, kung kailangan, paghati-hatiin namin itong probinsyang ito. Para meron kang iyo at meron akong akin. Uy, para bagang binila na nila ang probinsyang yun. Sila ang may-ari. Ay, hindi. Naninilbihan, naglilingkod kayo doon. Kayo may utang doon sa lugar na yon. Hindi kayo may-ari ng Kamsur. Hindi kayo may-ari ng taong bayan. You are the public servants. Don't ever forget it. From 0917-568-8076, Team of Tanawan City, good PM. Madali kasi yung mga politiko in power na mag-create ng dynasty sa kanila kasi mas nakakamura sila sa kampanya kasi isang commercial o plataforma, ride all you can na mga kamag-anak. Political dynasty daw yun. Nyek. Ayun, ang reaksyon itong ating nag-text. Medyo tama ka dun sa nyek mo, no? Talagang kumisan, hindi natin ma-spelling kung ano pang gagawin natin para matauhan itong mga taong ito. At huwag naman nila paghati-hatiin yung mga tao at saka yung propiedad doon sa probinsya na sila lang ang makikinabang, pamilya lang nila, angkan lang nila. Ayan. From 0929-238-2982 from Levi Rosal of Masbate. Good evening. We need a two-party system where candidates are chosen in their capacity to serve in their platforms of governance. In this way, we will eradicate political dynasty. Filipinos should start to wake up and get rid of political dynasty. Alam po ninyo, political dynasty pwedeng mangyari maski na two-party system o hindi. So, the two-party system does not guarantee. But, that's another problem that the second problem I wanted to talk to you about. Do we need a two-party system? Because right now, the other problem that we have now is that the law on party list has been so abused at pinag-hawsyaw ito ng COMELEC, pinaggawa ng katakot-takot na pera. At ngayon, siguro, medyo nakokonsiyensya sila, hinusubukan nila ngayong itino, at medyo alatsin na lahat ng mga nagtayo ng party list para lang makapasok sa Kongreso. Kasi, hindi naman sila ang binoboto, yung party list ang binoboto. At saka doon, pagka nakakuha ka ng 500,000 boto sa buong bansa, ayun, meron ka na isang representante. Pagka naging 1 milyon yan, 2 representante ka. Alam ba ninyo, na ang boto ng party list, wala naman tumitingin, kung ano lang ang ilabas ng COMELEC, ganun na. Kanya, in the past, katakot-takot na hausaw nangyayari noon, binebenta yung mga party list doon, no? Pagkatapos, kasama doon sa presyo ng benta at sila ang gumagawa ng lahat ng dokumento. Kanya lang, siyempre, hindi mo maturong gano'n sapagkat ang galing nila magkuble, no? Kasama na ang pangako na hindi, lalabas ka. Meron kaming garantiya, ganitong daming boto ang tatanggapin para siguradong nandun ka. Ang sabi nila, ang pagtakbo raw sa Kongreso ngayon, kumisa ng investment, napakalaki. May mga ibang lugar na umaabot ng mga 50, 60, hanggang 100 milyon daw ang ginagastos para lang making congressman. Laking puhunan ng pinapasok sa larangan ng politika. Ay ano kaya ang mangyayari? Di siyempre, pag upo mo doon, isipin mo agad, paano ako makakabawi sa lahat ng aking pinasok na pera? Sa aking lahat na pinasok na salapi? Ay di, hanap na tayo ngayon ng butas. Dito pwede, doon pwede. Ngayon, magiging miyembro ko ng mga key committees. Ayan, tingnan natin kung anong pwede nating makuha. O kaya tapos dito, lalangis ka sa speaker para makakuha ka ng mga ganitong pribileyo, ganong pribileyo. Diyan natin po nakikita, diyan, kanya kuminsan nagkakaroon diyan, mga ghost payroll. Ay kunyari, ito nasa staff mo, wala namang makikialam sa iyo kung tumiting, papasok o hindi. Ito po ang kuminsan na nagiging problema. So, do we need a two-party system? I think what we need to do first is reform the party list law so that we can get. Kasi kung tutuusin mo, lahat ng tinasabi nilang disadvantaged or marginalized people are also represented in the Congress anyway through the normal congressman. The congressman represents all the people in a district. Yung mayaman, yung mahirap, yung pulubi, yung nagtatrabaho, yung basurero, kasama na, nagtitinda sa palengke. Lahat yan constituency ng ating mga constituencies ng ating mga congressmen. So I really, from just a ideological standpoint, I know that ito sinundan lang natin kasi ginagawa sa Europe about this, no?
But the situation in Europe is very, very, very different from what we have here. Eh dito, lahat na lang, gusto nila, marginalize silang lahat. Haba, teka nga muna, paano mo sasabihin marginalized? Eh napakadami yan. Like for example, nagtayo sila ng party list covering security guards. Abay, nakatakot-takot na ang salapi at sweldo ng security guard. Ang ganda-ganda nga ngayon. Bakit? Ang pulis ang nagdidikta kung magkano si sweldo ibibigay sa kanila eh. Walang magagawa ng taong bayan niya kundi sumunod. So dito, hindi mo pwedeng sabing marginalized or unrepresented. Nang pumoboto rin sila para sa congressman. Ay ngayon, dadagdagan mo ng party list. Well, I'm sure I'm gonna get a lot of arguments from a lot of people who will argue for the need for some kind of marginal representation. And I'm really not opposed to it. But since we do not know how to not abuse certain legal provisions, nabababoy lahat ng sitwasyon. Ayun ang mahirap. From 0906-657-5613. Good evening. From CDO, Mr. Tano. Bakit may isang akbayan na tatakbo for senator masyadong sip-sip kay Pinoy? Sapagkat sa larangan kapatid ng politika, ang magsip-sip sa presidente ay masyadong popular. Ano pa naman kasi yun ang paraan para makakuha ko ng pribileyo dito at di kayo doon. Ay talagang ganyan. Bakit? Kaya, kung ako'y nando sa Kongreso o nasa Senado, may kailangan din sa akin yung presidente. Kung gusto ko pakita sa kanya, magpakita ko ng magandang loob para pwede niya akong lapitan para pag ako'y sumuporta sa gusto niya, ay meron balik. Kanya, di ba, yan ang kwento sa Kongreso. Lahat doon daw sa Kongreso, ang kanilang daw payong, pagka binubuksan, parating pabaliktad eh. Pagka daw umuulang, ganong klaseng payong nila, baliktad ang payong. Sumasalo. Ayun. Bakit kaya naumpisahan yung ganong mga kwento? Kasi meron sigurong katotohanan sa likod nun. Mas kinakaunti, di ba? From 0932-375-3938. Sir, good PM. This is Roel of CDO. What if the one running for mayor is the son of the current mayor on last term who constructed school buildings, roads, and established peace in our city? And the rival is the one who claims he owns the Philippines and the other claims to be the husband of Chris Aquino. Sino dapat namin iboto? Alam po ninyo, far be it from me to ever tell you who to vote for. I respect the right of every human being and every citizen to make that determination. Hindi, siguro kumuha ka ng papel, kumuha ka ng konting lapis. Hindi, ilista mo ang pro and con ng bawat isang kandidato. Ngayon, hindi ko sinasabi na yung anak ng mayor na magiging kandidato ngayon because he is on his last term is necessarily a bad candidate. I'm not saying that. Precisely the point I'm trying to say is that the definition of the anti-dynasty provisions does not say or does not judge the qualification of anyone who may be prohibited from running. Okay? But there is more than constructing school buildings, roads, and establishing the peace. Okay, question, for example, establishing the peace. Did he uphold the rule of law or pinagbabaril lang niya lahat ng mga masasamang tao? Alam mo, there is a right way and a wrong way to do things. Kung titingnan mo lang ang resulta, ay, mapayapa kami dito. Hindi, mapayapa kasi takot na takot lahat ng tao. Ibang klaseng kapayapaan yun. Yun ay pamamahala dahil sa takot. Eh, alam ko naman, maraming nagsasabi dyan na maganda raw ang takot. Pero sa akin, that's very barbaric. Alright, from 0905-220-9525, from Lito of Bicol. Ako ay taga Bicol. Okay, Mr. Oragon. Yung tatay at anak tapos na ang term. Pinakakandidato ang misis. Yung anak galing sa government, tumakbo congressman sa maliit na district. It's only in the Philippines. Ay, let me tell you something. As bad as things are in the Philippines, if I bring you to some of the countries in Africa, countries like Yemen, something, others, naku po. Doon po, wala nang politiko. Puro AK-47 ang ginagamit doon. Kanya doon, mga tao doon, lahat may marong armas. Ibang klase po. I hope we never get to that point na maging katulad tayo ng mga bansa sa Africa. Kanya dito sa akin, okay, napapag-usapan natin itong mga problemang ito. At minsan, nagagalit tayo ng gusto, nakikita natin ang mga tiwali ang nangyayari. Pero magpasalamat pa rin tayo. I think we still have much to be thankful for. Pero yung sinasabi, kanya kailangan ma-define ang anti-dynasty provisions ng bill. At ang lahat niya nagsasabi, hindi, pagsasamantalahan namin kasi hindi pa defined.
ay then pinakikita mo hindi ka talaga gumagalang sa ligang batas ng Pilipinas. I think it exposes the motivation and the morality of many people who claim to be good public servants. Okay? From 0918-257-6579. From Gerard of Mandaluyong, ano po payo nyo para manalo yung Mike Kay na baguhang kandidato sa eleksyon 2013? Una-una, ang tingin ko kailangan mong gawin, maaga pa umikot ka na para makilala ka. Kasi madalas po sa eleksyon, name recall. Pero kung ikaw magkakampanya lang doon, pag na-file mo yung candidacy mo, malaki pong problema. Ngayon, kanya lang magastos yung kung maaga ka mag-uumpisa. Kaya hindi mo masabi kung anong partido ka pamapasok. Pero kailangan makita ng taong bayan ang sinseridad mo at kagustuhan mo talaga maglingkod sa distrito o kung anumang pwesto yung hinahangad. Sa akin, if I were you, I would go there and I would be honest. Gusto ko talaga, kung pagpalain ako ng Panginoon, gusto kong tumakbo sa ganitong pwesto. Pero ito, kung hindi nyo ako kilala, nagpapakilala ako sa inyo. Marahil, baka hindi ako makakuha ng tamang partido, ay pasensya na lang. Kung hindi naman po ako tatangkilikin ng major party, etc., hindi ako tatakbong independent. Unless you say, at askin na po ano mangyari, magiging independent candidate ako. Sa akin, kailangan tingnan ng tao. Alam kanya lang, ingat ka, sapagkat marami din tao dyan, kakaliskisan ka ng gusto habang ikaw umiikot. No? Kaya, kung hindi malalim ang bulsa mo, baka ko ay talaga. Pero yung iba naman dyan, tuso din pagtakbo. Ay, huwag kayo humingi ngayon. Pero ibabalik ko sa inyo sa paglilingkod pag ako'y nakapwesto na. Ganun naman ang dating nila. So, kanya-kanyang estilo po yun eh. From 0906-570-3244, from Bendy, from Pasay City. Kaya may political dynasty dahil silang mga traditional politicians ang may pera. At ang majority, pinagbibili boto nila. Ayun! Natuhog mo ang problema ng Pilipinas, ang masyadong maraming botanting nagbebenta ng boto. Ang walang pera, kahit mahusay, di mananalo. Yun ang pangalawang problema ng bansa natin, kanya walang pag-asa yung mga magaling maglingkod pero walang pera sapagkat pinagbibili mo ang boto mo. Never-ending cycle? No, no, no. Because we all have the opportunity. Andiyan yung pagkakataon na pigilin natin yung cycle na yun. Bakit? Sabihin mo, sa lahat ng kasama mo sa bahay, mula ngayon, hindi natin pagbibili ang boto natin. Iboboto natin yung pinaniniwalaan natin tama. Uy, baka magulat lahat ng mga kamag-anak mo. Tay, ngayon mo lang ginawa yan, ano nagbago sa'yo? Hindi kasi nadinig ko si Ray Oros na sinasabi, dapat natin gawin. Ha! Galing. From 0928-477-1297. Why do you think our lawmakers are in favor of political dynasties? Obviously, it has become what is termed a lucrative sinecure. Magandang palabigasan sa Tagalog. Yun. Ang maging politiko ay magandang palabigasan basta't ikaw'y nakapwesto. Pero sa una, babawi ka muna sa laki ng nagastos mo. Ha? Kanya sabi nila, kung 3 taon lang ang term mo, unang taon, nag-aaral ka kung paano magsilbi, pangalawang taon, binabawi mo na yung pera mong nagastos, at pangatlong taon, naghahanda ka na sa susunod na eleksyon. Kabig ka naman ngayon ng kabig. Ayan. Yan daw ang buhay ng politician. From 0927-964-2829, from AFO Montalban, Rizal. Good PM po. Ask ko po kung anong madaling paraan at paano ang kailangan gawin ng gobyerno para matapos na tong political dynasty sa bansa. Huwag niyong hintayin kasi sa gobyerno manggaling ang initiative na yan. Paano yung mga nakaupo doon sa pwestong yun? Ganon din naman sila nalagay sa pwesto. Paano nila ititigil? Kanya sinasabi ko madalas, kanya nila ayaw tanggalin yung PCOS machines na yan sa COMELEC. Alam mo kung bakit? Di pag kinwestiyon mo nangyari ng 2010, baka mamaya makwestiyon ang kanilang panunungkulan ngayon. Kung lumabas na maraming house sham nangyari doon sa 2010, kawawa din naman. From 0947-890-5397. Political dynasty is okay as long as they have done good for their constituents. Alam po ninyo, hindi ko inaalis yun na marahil meron silang magandang nagawa para sa kanilang constituents. That's not the issue in political dynasty. It is the higher good of the nation that other people are able to enter the political arena and hindi naging parang club na exclusive.
Kung hindi ka bahagi ng club na yon, among the leading families, abay, paano kang papasok? Ang tingin nila, lahat kayo mas mababa. Huwag mo subukan pumanik dito. Yun. Yun ang malaki pong problema na kailangan natin tingnan. Ay nako, and I wish we had another hour to be able to discuss all of these things. Kanya lang po, as usual, naubusan na naman tayo ng panahon. I hope na biyayaan kayo sa ating pag-uusap po sa gabing ito. And I hope that you will make a decision also in your own heart kung anong gagawin mo itong eleksyon na ito. Siyasat, pag-aaral, at paninindigan. Ang boto ko ay hindi ko ipagbibili. Maski na kanino pa man. Ang konsyensya ko kailangan maayos at malinis. Boboto ko kung sino yung inaakala kong pinakamabuti sa pwesto. Sino man siya. Okay? Thank you very much for being with us this evening. And we hope we'll see you next week. God bless you.